Maayong adlaw mga dear friends, kini si Ate Gems sa tuang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, atong paminawon ang lain nga istorya nga pinadala sa atuang usa ka letter sender. Ug kun kamo bago lang dinhi sa atuang channel ug dili pa mo subscriber, ayaw kalimot pag-subscribe and click the notification bell. Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe nga magdalit na usab kaninyo sa lainasan nga istorya nga magahatag og pagtulunan ug kalingawan. Diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. So wala pa makasubscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bag-ong istorya nga ato ang pagabasahon. Sa mga nakasubscribe na, daghang salamat sa inyong suporta. Sa to ang goal nga maabot nato ang daghang subscribers o mapaabot nato ang nagkalain-lain nga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsunan across the globe. Karong adlaw ato ang paminawon ang istorya ni Nikki nga naguluhan, The Affair. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo. Ako di ay si Nikki. 44 anyos na and I'm just a normal average housewife. Doon ako upat ka anak nga mga dagko na. Ang duha nila nakagraduate na og college kay sayo man mi nagminyo og nakaanak sa kumbana nga si Travis. Doon ako'y gamay nga negosyo. Nagsupply ko og mga produkto sa mga online sellers. Makaingon kong dili na gyud unta lisod ang pagpanginabuhi kay nakalabang na mi ana nga stage. Si Travis nitong bagong minyo pa lang mi. Struggle kayo, which is normal raman pod siguro sa mga bagong nag-start og pamilya. Sa kaminyoon, natural ra ang problema. Away, problema sa kwarta o sa mga anak. Pero kanang-tanan, gikaingon ko na, nakapasar na mi anak. Okay na unta ang among pagpuyo, except lang sa last 5 months nga nitabo sa among kinabuhi. Ang akong bana nga si Travis nagtrabaho sa munisipyo sa among lugar. Pasensya na og di na ko i-mention basta dinhira sa Cebu. Sa di pa ko mapadayon, please allow me to describe my husband. Si Travis, dili kayo matawag nga gwapo pero doon na lang siya appeal. Taason, mga 5'8" ang height. Dark complexion, pero half sight and out. Sakto sa lawas, walay fats, bisan og dili tig exercise. Careful lang yun kay siya mga gipangkaon mo nga wa siya manambok. Aside siyang physical look nga akong gidescribe, doon na pa siya lain nga panghatak, kana mao ang iyang personality. Travis is so kind, gentleman, and most of all, smiling kaayo. Sa mga nakaila niya, mao na gyud na ang iyang signature. Nga look and facial expression nga dali ra kayo mo smile. Dili mataha ang tao nga moduol niya, kay lagi, very approachable and very charismatic. Everything was doing well until niabot ang eleksyon o gihagad siya nga palansaron sa mua para mahimong konsehal. Nilansar siya o ako isip masinabtanon nga asawa ako siyang gisuportaan, labi na sa pinansyal. Kaya ang eleksyon kinahanglan magyud og pondo. Nagkapamaligyan akong mga butang, namrindan akong alahas o nangayo pa ko sa kong mama para lang sa pagsuporta sa campaign ni Travis. Daghan ang nagtuo nga mudaog siya tungod sa iyang pagkamaayong tao. Pero ang ending, pildi, Papa Joe. Grabe ang kadaon na mo kay dako kimi gasto sa mong personal nga kwarta. Kung down ko, samot na si Travis. Tulo ka adlaw siya nga wa ni kaon. Well, ni kaon man siguro pero punit-punit lang o ginagmay o kape. I know nga nag-uol kay siya. Mao nga ako siyang giam-aman. Ay nalagkaguol na pa, oy, kay kwarta bitaw itong nawa. Wala man punta ka daog sa mga boto sa mga tao, pero para nako, og sa mga anak, winner ka. Remember na apami imong pamilya. Kalimti na lang itong eleksyon, oy. Kay bawo ba yung ang tanan nga hugaw ng politika. Matod ko pa nga to niya og igor siya nga nitando-tando kanako, pero I know deep inside, affected gihapon siya. All-out support ko sa akong husband. I'll say to it na paraygan ako siya pirmi. Ako siyang uyun-uyunan, palitan akong regalo bisan og way okasyon.
November pa lang to pero gihatagan na nako siya og Christmas gift. Kibaw magyud ko nga crush niyang basketball shoes. Akong gipalit bisan og mahal ug akong gihatag niya. Nikki, kamahal ani eh. Wa na lang ta kan ipalit ani kay dili naman pug kumuduwa og basket. Matud pa ni Travis. Di mo duwa na ka, sayang po na imong new shoes o di mo gamiton, tubag ko pa. Actually, gituyo to na ko palit nga sapatos kay para maingganyo siya og balik og duwa og basketball. Kay sukat na pildi siya, di na siya mo duwa. Di na po siya mukuyog siya mga friends nga mag-coffee sa gawas. He was lazy and sad deep inside. Pero sa mga tubangan, he still the Travis nga humorous og smiling og sweet sa iyang mga anak. I don't know kung matawag na ba to og depresyon ang iyang gipamati. Kay sukad, wa pa man ko kabantay nga naingon ato siya. Pahamak yun to nga eleksyon, Papa Joe. Nabalaka ko sa kumbana. Niabot na ganito sa point nga ako na amuhagan niya nga mulaag siya. Makikita siya sa iyang mga friends, mag-coffee sa gawas, pero tubagon lang ko og o. Gikan siyang trabaho muli sa balay dayon musud sa kwarto. Patug og dugay jud kayo nga mo mata. Mahadlo ko. Mao nga akong pukahon kay basin og di na mo ginhawa or unsa ba. Usa kay gayon niya to mga alas 11 sa gabi na siguro naa nami sa kwarto kay sayo man kayo mi mga tug. Nabantayan ako nga nikalit lang og bangon si Travis. Unya ni gawas sa mong kwarto. Abi daw ninom na siya og tubig ug dunay gibuhat sa gawas kay mga 30 minutes man po siya nga nawa. Pagbalik niya medyo lagsik na siya. Giyari ko sa kong amigo, classmate daw pag-college sa una. Doon na daw class reunion. Pati nun ko. Matod pa ni Travis. Oh, mas mayo hinuon nga mo-attend ka para malingaw ka. Tubag ko pa. Matod pa ni Travis nga mo-attend kuno siya. Kaya masuko gyud kuno ang iyang mga classmate kundi siya mo-attend. Nalipay ko sa kung nadungog ba siya ng iyang classmate or ang iyahang reunion lang ang makapa-excite niya ug mabalik na siya sa iyahang old self. Wa ko makaila sa iyang classmate pero sa kung nadunggan kang Travis, lalaki ang iyang classmate. Nga magtawagan na po sing cellphone. Makita na ko si Travis nga dunay kastorya sa phone nga sige katawa. Kastorya daw niya ang iyang classmate nga gipanghanlan og Roger. Doon na po yung mga gabi nga samtang mga tug na mimukalit lang siya og bangon. Kay iyahang naugon ang iyang classmate nga naa daw sa gawas. No sa mo ko nimo paila-ila ni mong classmate kay pasalamatan na nako dako nga nakatabang siya nimo, nabalik na kasi mong old self. Matod ko pa nga to kang Travis. Ay, puhon Nikki, ipilaila ta mo. Magiwawon man po ni si Roger eh. Tubag pa ni Travis. Wa na lang ko ni-insist nga karon dayon. Gusto ko nga makaila aning Roger. Okay na pod og di ko kaila niya. Ang importante nga, nalingaw si Travis. Sa weekend na kuno ang ilahang class reunion. Nagpaabot ko nga akong agdahon nga pakuyugon pero wa na lang sad ko ni open up. Kay basin og strictly sa mga classmate lang or batchmates lang. Huway labot ang family. Ug tuod man niabot gyud ang adlaw nga Sabado. Sayo nga nilakaw si Travis kay sa beach resort kuno ang ilahang reunion. Ingat sa pagdrive ha, matod ko pa niya dungan sa pagkiss sa iyahang lips before siya nisakay sa iyahang motor. Mga whole day nga wa si Travis. Siyog updates yung FB kay basin doon na siya yung mga gipagtag ng mga pictures silang reunion. Pero wa man. Si Travis pod ang klase sa tao nga dili sige og post og mga picture sa FB. Ang suot siyang FB, mga shared posts gyud about God. Ni-chat ko niya og kumusta pero wa man nasin, offline pod. Nakabutang sa iyang messenger mo nga ni text lang pud ko og kumusta pero wa gyapon reply. Nabisi lang siguro. Dili pud ko angay mabalaka nga mag-drive siya hubog kay di man tumiinom si Travis. Dili pod manigrilyo. Way bisyo ang akong bana, Papa Joe. Tibok adlaw walay update si Travis. Walay reply sa text, sa chat, og nabalaka na kay ko. Kay gabi naman, wag yapon siya mauli. Ipangchatan na ko yung mga higala, yung mga igsuon, yung kauban sa trabaho kung doon na sila idea asa si Travis. Gitchatan po na ko ang akong best friend nga si Susan. Sa tanang tao, si Susan ray masultian ako tanan. Siya po na kay Bao sa kalit nga kausaban ni Travis yung batasan. Pagkahuman gyud, niya pagkapildi sa eleksyon.
Mo-report lang kako sa kapulisan, no? Matod ko pa, nga to kang Susan. Ayaw lang sa pagdali-dali, oy. Basin og nagkalami lang to ilahang class reunion. Basin niinom si Travis og nahubog. Tubag pa niya Papa Joe. Basin pud bitaw, no? Namino ko kang Susan, pero og dili gyapon siya mauli-ugma sa buntag, mo report na gyud ko sa police station. Wag yun kay contact number or Facebook man lang sa classmate ni Travis, pangutana pa ni Susan. Wala lagi, o sa siya muhatag na ako. Kabaw na ka sa tong duda niya, mo nga wala lang sa nako sa bagsabaga kay mag-uul na sa bunya to. Ang akong gingon nga duda na mong duha ni Susan mao ang basin nagsuffer si Travis og depresyon. Dili ko aware anang depresyon. Dili ko suwito anak kay wa pa magkasuway anak sa akong kagulingon. Wa po ko friends or kailang nga nagsuffer. In short, dili ko sure og tinuod ba gyud or inuoy lang. I mean overthinking. Resulting to overacting. Kang Susan, gikan ang idea nga base na depressed si Travis tungod siyang kaguol, sagol kauwaw nga napildi og dala na pod ang gisayangan nga kwarta nga nausik. Kung tinuod man gani ng depresyon ug mao nay gipamati ni Travis, well, I'm sure naka-recover na siguro siya. Kay sukad ni contact niyang classmate, nalingaw naman siya og balik. Nabalik na ang karaan nga Travis. Nagplano gyud ko nga first day na morning mo adto kog police station, pero wa mahitabo kay mga alas 5 sa buntag naabot si Travis nga hapo kay naong. Igo lang nga ni smile nako, ni kiss sa akong lips unya ningon nga matug na kuno siya. Niuli si Travis nga wa mag-drive siyang motor. Basin nahubog o gipabilin lang ang motor kay kuyaw nga mag-drive. Wa ko kapangutanan niya kay natuog ra gyud siya tibok adlaw. Kung ako pukawon para mukaon, maingon lang nga unya na. Wa pa siya gutuma. Gabi nang nakamata si Travis. Ako siyang giapungan kay nabalaka ko niya. Siyog tapion siyang agtang kung init ba or unsa, pero dili matsab. Wa man siya hilanat. Pagmata niya, murag wa siya siyang kagulingon. Asa man ko? Pangutana pa niya nako. Nga mura ba og nalimungawan? Niya ka sa tong kwarto. Wala na kakailas mong balay? Masinugwan na po kakailan ako, ha? Joke pa na ako nga tubag niya. Sakitas kong ulo eh. Matod pa niya, dang himasimas yung ulo. Dalipod kay ko nga nakakuha og tubig ug akong gipainom. Tibok adlaw biya ka nga wa ni bangon. Wa po kay kaon-kaon kisa may di matuliro ana. Kaon na kay giyukaran na tingatos kusina. Matod ko pa. Ni kaon si Travis, gihuwat lang yun nako nga mahuman siya og kaon. Usap ako nga nangutanan niya. Kumusta imong class reunion? Pangutana ko pa. Okay raman? Mubo pa niyan tubag. Asa ni mo gibilin imong motor? Pangutana na sab nako niya. Naguna-una siya. Nangunot ang agtang. Wala siya di sure siyang itubag. Gipugos magpainom ni Roger niya. Nahubog ko kay di biya ko anad. Mong gipabilin niya ang motor tuwa sa ila. Tubag pa niya Papa Joe. Sakto gyud si Susan. Nakainom gyud di ay si Travis gabi. Nakay mga picture sa reunion patanawa ko bi. Matod ko pa. Ikuha niya yung phone o gikulikot dayon og nitubag nga wa man ko yung pictures diri. Kibaw biya ka nako nga di ko hilig ng picture. Yes, Papa Joe, kibaw ko nga di siya hilig ana. Labi na ka ng post-post dayon sa social media. Pero kung class reunion na imong atinan, ang ay siguro sad nga magpicture ka kay para remembrance food sa kadugay nga katuigan nga wa mo magkita. Nihilom na lang ko kay human niya kaon ni balik na siya sa kwarto og nihigda. Pero pagkataod, nikalit og bangon dayon ni naog kay nakuno si Roger sa ubos. Nidali po kong sunod kay gusto gyud nako nga mailhan kung kinsa na si Roger pero wa ko'y nakitaan sa gawas. Si Travis ra nga doon kay istorya sa phone nga murag suko kayo. Katupaw kita niya nga nasuko. Human niyang istorya, ako siyang gipangutana. Kisa may kaaway ni mo? Pangutana ko pa nga niya. Nitubag siya nako nga, ambot bitaw okay la. Nanawag ra magkalit nga pahikugon daw ko. Nasyak ko sa ako nadungog Papa Joe. Unsa? Pahikugon ba? Pangutana ko pa. Ingon siya, wa ko ko'y gamit. Ang ngayon ko nga maghikog. Higtan ko nagpisi ang akong liog. Unya, ibitay sa ibabaw. Tupag pa ni Travis. Murag nalimbawat ang akong balahibo siyang gisulti.
Pero nirelax ko ug ako siyang gipakalma. Kung kinsa man gani nang nanawag nimo Travis, i-block na lang na kay wa na lingaw. Dito pagrapot siya nga o daw, iyang i-block. Tungod ato nakalimtan na nako pangutana asa si Roger. Wa ko kakita og laing tao sa gawas Papa Joe. Namalik na mi sa kwarto pero wa na ko katug og tarong og nagpapretend lang ko nga nagtutog para maobserbaran ako si Travis. Wa po siya katug. Murag balisa. Sige siya bali-bali sa paghigda. Pagkaugma ni trabaho na si Travis, nakalugar kong panawag kang Susan nga akong best friend ug akong gisulti niya ang tanan nga katingad-an nga ako nabantayan kang Travis. Tanawa ko ng cellphone ang mga messages, mga call and mga text history. Kung tinod bagyod nga doon na siya kaistorya kay ug wala sus ambot lang Nikki. Basin og nanay alter ego si Travis. Resulta na gyud na siyang pagkapildi sa eleksyon. Among-among lang to nga eleksyon na. Grabe ra sa conclusion san uy. Alter ego dayon. Nasobraan siguro kag pananaw og Netflix. Tubag ko pa ngadto niya. Sulti ni Susan nga daghan na siyang nabasahan nga mga tao nga dili na makahibaw asa sila gikan. Naglibog kung naabot ba sila aning lugara. Mao na ang gitawag nga schizophrenic. Kanang dunay laing personality Papa Joe. Pagkagabi niya na, ipaabot na ko nga makatug si Travis. Pagkainanok yun niya, akong gi-open ang iyang cellphone. Tunay password pero kaybaw ko sa iyang password. Kipagtagsan akong check ang iyang inbox pero may messages gikan kang Roger. I-check pod na ko ang phone book kung doon na ba'y Roger. Wala sad. Ang mga text and call history, wasay timailhan. Wapod gani mga unregistered number nga nanawag niya last night. Exact time katong nasuko siya sa iyang kaistorya. Gidelete siguro niya. Pero sa pila ka tuig namong tipon, di man siya mang-delete og mga phone calls history. Labi na sa mga messages sa inbox. Wapo ko yung nakita ang conversation nila sa FB Messenger. Nakatuog lang ko itong gabiuna nga puno sa pangutana. Naunsa ka ni si Travis, no? Ito na ka ni siya problema sa iyang mental health? Pag-augma sa buntag, nangandam na para mo duty sa work si Travis. Nigawas na siya para magatang og sakyanan. Kay hantod niya itong adlaw, wag yapon ang iyang motor. Tulo na kaadlaw nga wag yapon na balik ang motor kay gigamit ko ni Roger og di na kini makontak. Mo-report tag-kanaping kung di ko niya iuli. Matod ko pa niya pero dili ko no kay luoy pod si Roger. Need ko no kay motor kay bagura nakatrabaho o niya layo ang iyang gitrabahoan. Papa Joe ako lang siyang gisabot. Niyan to mga panahon na. Pero pagkagabi niya na nakachat na ko ang igsuon ni Travis. Nangutana siya og kanus daw kuhaon ni Travis ang motor. Ha? Nari sa inyo ha ang iyang motor? Pangutana ko pa. Oo, gibilin man niya mga hapit na 1 week. Tubag pa sa sister ni Travis. Dito na ko nakuyawan pagtaman. Nanawag din ko kang Susan o gibalita niya ang tanan. Oh my God, Nikki. Schizophrenic mo siguro na si Travis, uy. Ang inan imong ipakonsulta og eksperto sa mental health. Stress trigger yun na, kanang eleksyon. Kay diya ba yan na nagsugod? Matod pa ni Susan. Dugay na kauli si Travis ikan sa work hapit na 12:00. Ako siyang ipangutana og asa siya. Doon na daw sila ilakaw sa iyang mga kauban sa work. Naana ang motor oh. Gihatod na asbana si mong sister. Naram lagi na sa ilaha. Ingo ka gihuluman ni Roger. Matod ko pa niya. O siya galibog nga wa masayod o sa itubang. Pagkahuman isud sa banyo, dugay kay siya dito. Ug pagawas, gipaningot. Noon sa man ka, okay lang ka Travis? Nagusa ka sud sa banyo. Dugay lagi kay ka. Matod ko pa niya. Pero mura siya nahadlok. Kuan, kanang nakoy kastorya sa phone. Di mo ko siya ganahan nga nailay makadungog. Tubag pa niya. Ha? Kisa may nanawag. Unsa ba siya gisulti niya nimo nga di ko dapat makadungog. Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Nitubag po si Travis nga same person ang nanawag. Uy, katong ningon ako ba nga pahigugon ko. Maghikog daw ko kay wala ko'y gamit. Ikuyawan na kay ko Papa Diyos yung ipanulti. Sakto kaha si Susan siyang giingon nako nga somehow dunay personality disorder si Travis. Nanawag din ko kang Susan ug ako siyang gibalitaan sa mga action ni Travis lately ug nisuggest siya nga need na gyud namo
ipakonsulta og eksperto. Travis, unsa kahaog magpakonsulta ta og psychiatrist? Matod ko pa niya. Unsay psychiatrist sa pagtuon mo nako nabuang? Nasuko na hinuon si Travis nako, Papa Joe. Akong gitagsatagsan niya ang mga pangitabo nga kalahian niya. Sukad siya napildi sa eleksyon. Stress trigger niya ang pagkapildi ug mao nay cause nga na-depress siya dayon ug mag-hallucinate. Nisamot lang noon kasuko si Travis nako. Lain kuno kay kung tinanawan niya. Di kuno siya katuo nga ako pa mismo. Iyang asawa nga gituhuan siya nga nabuang siya. Kung sayop ko Travis, then prove to me nga wrong ko. Patanawa ko na yung cellphone be. Check na ko kung tinod bagyod ka nga night caller. Matod ko pa nga to niya. Pero nisamot siya kasuko. Nilakaw siya og ni-walk out sa mabalay og wa na ko'y kasayuran asa siya ni adto. Kung kanusa nagsingabot ang Pasko, maupod ang kagubot sa among pagpuyo. Mao tay first time, Papa Joe. Pagkaugma ni uli si Travis pero igo lang ni nag-ilis dayon og nilakaw na pod para mo trabaho. Way tingog-tingog. Halata nga nasuko pa siya nako. 4 days na lang magpasko na. Mao nga nagpaubos kog taman ako siyang gisabot. Travis, sorry kaya sa kunasulti nimo. O sayop nako. Hinaot pa nga di ka magsiglakaw. Natinga na itong mga anak kung nag-away ba daw ta. Nagduko na lang siya pirmi o sa tanaw nako kalmado siya. Mao nga wa nako nag-mention og mental health matters. Sa Noche Buena ba? Mga rin mo mga sisters ug brothers, kauban po di mo mga pagumangkon. Akong gi-invite para arita mag-uban sa Pasko. Matod ko pa niya. Ug nitando raman po siya nako, Papa Joe. Ug tuod man sa gabi sa December 24, nangabot ang iyang mga sides. Nalingaw siya ug napugos og inom. Kay gitagayan man siya sa mga igsuong lalaki. Pagpatak yun ug alas 12, mao po'y pagka-knockdown ni Travis. Nakatug sa sala sa kahubog. Mao nga nagpatabang na pugko siyang igsoong lalaki paalas na paingon sa mong kwarto. Samtang natug siya, nakanahon na ako nga i-open ang iyang cellphone. Kay bawar ko siyang password before, pero wa ko nag-expect nga gi-change na di ay niya. Nag-need ko ga finger biometrics and since tulog siya, wa siya kalibutan nga gitapion na ko ang iyang finger sa cellphone. Ug mao to na open. Una na kong gi-check ang messenger ug mao gyud akong nakitaan ang convo nila sa usa ka girl nga gipanganlan og Charlotte. Nag-send og picture niya ang girl. Close-up pic sa duha ka parisan nga tiil nga kung wa ko masayop. Tiil ni Travis. Kaya nailhan pa man nako ang shoes nga akong gipalit. Mamaoy iya hasang gisulob. And the other pair was from the girl nga naka-flip-flop og white ug wa ko masayop. Naa sila sa beach kay Basman ang background. Dito po na ako nabantayin nga dili ang account ni Travis ang iyang gigamit. The account nga kundi friends me. Ang name sa mong FB account kay lahig pangan. Dili po diyang profile pic. Way mga post sa timeline. Bali naa sa messenger agyud ang ilang communication sa girl. Ipag-scroll na ko from top to bottom. Samtang ga-scroll ko gasigig to ang ako mga luha. Mao di ay nga wa ko'y makita sa mga text messages or call history or whatever, Papa Joe. Nari siya'y secret nga FB messenger nga para ragyod sa ilang duha sa girl. Sa akong kalagot, akong gitampok kang Travis ang iyang phone ug nakalitan siya ug nakamata ug nahusan. Ngano ka, Nikki? Unsay ngano? Animal ka? Pa-depress pa ka? Na ako no kay tigtawganay nimo nga katingalahan nga nag-threat nimo? Ha? Di umano nag-threat nimo? Kunuhay bothered ka? Hadlo ka? Paranoid? Schizophrenic? Roger pa ka? Unya Charlotte raman di ay? Iyo sig pamasangil ay. Wo ka bawon na imong gipanulti ay. Tubag pa ni Travis. Dili unta siya moangkon pero caught in the act na. Grabe ilang messages ug puwerte ka sweet nga murag hulmigason ko. Ako'y giluod sa kaparaygo nila sa sagusa, which is wala yun na mabuhat ni Travis dirin nako. Dili na lang nako i-detail ang ilang convo basta lupigan pang si Romeo ug Juliet. They even talk about sa nitabo nila privately, how they did it when they're in bed making love. Nag-wild ko sa kwarto ug wa ko'y pakialam ug Paskong dako. Unya naa sa gawas ang iyang pamilya ug ang akong mga anak. Ang among mga bisita sa gawas nga nakadungog sa among panag-away sa sud wala na nananghid ug nag-iyahay na og pagpanguli sa ilaha.
Kami na lang sa balay ug sa akong mga anak. Ang nahabilin og igura pod nga nakalakaw ang iyang pamilya nilakaw pod si Travis. Ambot asa siya, basig adtuon niya ang iyang kabit and they will celebrate Christmas together. Sakit kaayo ang akong gibati og siyog hilak. Wa ko ni gawa sa kwarto kay mangutana ang akong mga anak ug di para ba ko ready nga mosulti sa pagluib sa ilang amahan diri kanamo. While staying sa room, nag-stalk ko sa girl sa iyang FB pero naka-private. I can't even send a message to her. Continue lang gihapon ko sa pangitag connection niya until na-trace na ko nga this girl named Charlotte is in a relationship with somebody, a guy named Carlo. I sent a message kang Carlo pero pagkaugma na siya ni-reply. Wa ko ni istorya niya dayon ug ako siyang giingnan nga mag-meet me somewhere kay importante kayo nga akong isulti niya. Luckily nisugot siya. Siguro naapod siya duda. December 25, about 2 p.m. to 3 p.m., nagkakita miso sa kamingaw nga lugar. When I saw him walking through that door in the restaurant nga mong kitaan, nakaremember pa ko. He was short and pale, luspad nga murag weak nga klase nga lalaki. Based on my research, si Carlo came from a rich family. Butan ki siya Papa Joe, nangutana siya nga no. Asawa ni mo si Charlotte? Pangutana ko pa niya. Dili pa mi kasal, we're living together for 8 years already. Tubag ko pa nga to niya. Wala kay idea nga she's having an affair with my husband? Ha? Affair? Sure ka? Mas sinasayop lang ka. Tubag pa niya. Nagsunod-sunod ba kang Charlotte kung asa siya? Doon na ba'y time nga nag-beach outing sila? Doon na ba'y time nga mukalit siya kawa? Doon na ba'y mga time nga doon na siya kasturya sa phone nga di magpadungog nimo? Nahilom si Carlo. Nagunahuna, unya ni action o kabader ang iyang naong. Unya ni tubag nga, si Charlotte, sige siya og beach outing nga uwa ko. Pero kauban man niya ang iyang mga ka-workmates. Yes, mawa siya kalit pero natural lang kay part man siya trabaho. Pero wa man ko nagduda niya bisan og gamay kay I trust her. Kumaw na Carlo, angay na ka nga di mo salig niya. I have proof. Di ko pwedeng masayop. Nakabasa ko sa ilang convo sa messenger. Hasta ilang picture nga pwerte nilang pagkalambinga. Naka-screenshot. Pangutana pa ni Carlo. Wa na ko ka-screenshot. Tungod sa kong kalagot, muna'y sayop na ko. Pero ang ebidensya, memorize na ko tanan ang sakong utok. Tubag ko pa nga to niya. Itag sa nagsulti kang Carlo kada picture kung unsay purma nila, unsay mga background, unsay ilang gipang suot, o gi-confirm po ni Carlo pinaagi siyang pag-check sa mga FB post ni Charlotte. Si Charlotte documented tanan ang iyang laag sa Facebook. Pero siya lang ang nasa picture. Of course, wala labot si Travis. Pero di ay usa ka picture nga nag-post si Charlotte nga nakuha sa background sa layo. Blurred pero kaila ko si Travis to nga nasagol rapod sa mga daghang tao sa beach. Diha po ilaing post ni Charlotte sa ang FB nga gipakita lang gyapon ni Carlo nako. Sa selfie ni Charlotte nakuha sa background ang abaga sa usa ka lalaki nga sigurado ko nga abaga ni Travis kay bisan pa siguro tumoy sa buhok sa kumbana ako nang mailhan Papa Joe. Nakita na ko nga nausab ang naong ni Carlo. Murag gusto siya nga muhilak sa kasuko. I feel you Carlo. Mas labaw pa akong gibati si mong gibati karon. Almost 25 years naming kasal. Kung kanus-an na nagko ang among mga anak, karon pa siya nagbinuang. Matod ko pa, dungan sa pagtuo sa kong mga luha. Nahimo ming detective ni Carlo. Iya magyud kuno nga i-prove kay dili siya mutuo. Karon nituo na siya. I can sense his raging emotion. Na-shock siya. Dili katuo sa gibuhat siyang live-in partner. Pero ako man sad, labaw pa siguro ang akong gibati pero nagpakalig-on lang yun ko. Ang akong plano nga makikistorya og tarong kang Travis, basin ma-patch up pa di ay for the sake sa mga anak. Pero di nakauli ko sa balay ug nakita na ko ang naong ni Travis, wag yun ako kapugni ang pagsaka sa kong dugo. Ako siyang gibugno, bisan og diya pa ang akong mga anak nakakita. Naglibog po ang akong mga anak ug ngano ko, dayon ako siyang gipalayas. Dili to maoy akong plano nga palayason siya pero maoy ni gawas sa akong baba. Si Travis nang hipos po siyang sinina o isuod sa iyahang backpack dayon nilakaw. Dito pa ko nagminatay og hilak.
wa man lang siya depensa siyang kaugalingon. Kung nangayo pa siya og pasaylo og ni promise nga biyaan nito niya ang Charlotte, dawaton pa mangyud nako siya. Sa diha-diha dayon, pero nilakaw siya. Siguro mao po iyahang gusto. Wala na sa mua si Travis, gibiyaan namin niya. Nangutana nga akong mga anak og nisulti nilang pugko nila sa tinuod. Hasta sila di sila katuo kay saksi sila sa mapinanggaon nga amahan ni Travis. Kay baw ko, unsa pod nakasakitan ang ako mga anak, pero hoping paghihapon ko sila nga makarealize ang ilang daddy ug mabalik sa mua. Ang akong best friend nga si Susan mao'y akong karamay sa akong pagdalamhati sa pag-abandon ni Travis namo para lang sa usa ka babae. Hapit na mag-usa ka buwan nga wa na siya muli sa mua. Last time nang musta ko kang Carlo, limited ang iyang reply nako ug ningon si Carlo nga wa na sab sa ilahan nagpuyo si Charlotte. Nagabang na kuno og pinoy-anan og nagtipo na sila ni Travis. I can feel his pain, but so do I. Pareho mi nga biktima. Pareho mi nga nasakitan. May na lang kay naa si Susan nga sige am-am nako. Iya kong dalhon sa mall para malingaw. Ikaw man pud lagpas kay kag pangagpas, schizophrenic gyud. Wa man lang nimo i-consider nga namabay na di si Travis. Matud ko pa nga tukang Susan. Usaon taman my friend nga imumba na artistahon man di ay kaayo. He's a very good actor. Tubag pa ni Susan. Niya nang gabi na pod, giubanan ko og higda ni Susan para makatuog kuno ko. Kaya na-insomnia naman ko og sigo na huna sa nitabo namo ni Travis. Pagkakadlawon or buntag nagyud, mga hapit alas 5 nakadawat kog balita. Lately, puros bad news ang niabot nako. Pero katong balita, wa na siguro'y makalabaw sa pagka-bad news. Ang balita, mao nga, si Travis, patay na. Naghikog sa ilang kwarto ni Charlotte. I don't know how it happened and why. Di ba maoy iyang gusto si Charlotte kay gibiyaan magyud niya ang pamilya? Abi na kog happy siya kan Charlotte. Nagtipo naman ka sila. Anong napagkamatay pa man siya? For almost 3 months na ko nga hinilak, sukad nako nahibawan ang pagluib ni Travis niya itong higayuna nga akong nahibawan nga patay na siya. Murag na bato nako, wa na ko ikahilak pa. Basin na hurot na ang akong mga luha. Maog yun din role sa legal wife. Inikamatay sa bana, ikaw pa ang pangitaon sa mga pulis. Yes, Papa Joe, ako yung iniatiman sa tanang bayro noon sa hospital kay gidala pa Manila. Ako mo initubang sa puninarya, ako inipahigayon sa paghaya niya, sa funeral parlor, ako tanan. Wala na napakita si Charlotte. Nakaingon po ko nga suwayan lang niya pakita, di ba? Kilawon yun na ako siya nga way suka-suka. Ipahimutang na akong tarong ang haya ni Travis, giyatagan ako siya mayong lubnganan so sa ka-private nga cemetery ug lot owned by my parents. Wala namin naglantaw sa sayop nga iyang gibuhat ug sa controversial nga iyang gihugawan ang reputasyon sa among pamilya. Honestly, wala namo gibulgar ang tinuod nga mauni nga nagpakamatay sa balay sa kabit, pero ang mga tao maayo baya mga musubay sa mga chismis. Pero bahala na og unsay lang isulti, wa na ko'y pakialam. For the sake sa akong mga anak, ilang papa si Travis, mao nga angay na kong hatagan og main lubnganan. Sa adlaw sa lubong ni Travis nakita kong babae nga pamilyar kayo nako, kay sige naman ko og stalk niya. Kapamilyar nako siyang naong. Katong dagwaya, di gyud nako makalimtan. Dagway nga baga kay makeup, tuwa sa layo si Charlotte nagpahipi. Di ko kaklaro kung naghilak ba siya or unsa, kay nagsuot man siya og large nga dark sunglasses. I was too tired nga duulon siya or muhimog eksena. Wa na ko'y igong kusog nga makig-away pa. Ako na siyang gipasagdan, hangtod nga nawala na siya sa iyahang gibarugan. Taw-taon doon ay gitunol nga papel si Susan rin ako. Niya kay letter basaha din na agikan. Matod pa ni Susan. Pagbasa nako, wa ko masayop sa kong duda. Gikan gyud kang Charlotte. Gamay ra kayang message ug mao ni nakasulat, Papa Joe. I'm sorry, Nikki. Ang kunon ko nga doon na may affair sa Mumbana for 3 months already. Suod sa mga 3 months, daghan kong nahibawaan niya nga maybe wa pa kakabalo.
I'm not sure if you're aware nga si Travis has been suffering depression. Travis is suicidal. Really? Matod ko pa. Sa akong kaatubang nga si Susan, human ako basa sa suwat ni Charlotte. Basin tinuod yun itong panagda na ko friend nga na mental health problem si Travis ug mao na ni nga naghikog siya kay part ni siyang sakit ang pagka-suicidal niya. Tubag pa ni Susan nako. Papa Joe, it's been 5 months nga wa na si Travis. I'm still struggling and moving on. Pero sa di gyud ako malikayan nga makapangutan ako sa kong kaugalingon kung tinuod manggani nga dunay mental health problem si Travis. Sud sa dugay nga panahon, according pa ni Charlotte nga kabit. Which is weird, kay mas siya pa'y nakaila sa kumbana. Angay baka ko nga magbasol nga wa din ako mabantayi nga ang mga gipakita nga signs and symptoms ni Travis 3 months before nako siya nasakpi nga namabay. Was it real or acting lang para di siya masakpan nga nangabit? Wa na ko masayod ung sa tinuod ug di na lang pud nako og katon. Kay bisag kung saon pa, di na mo siya mo balik. Basin og ako pa noon ang madaot. Ako pa ang ma-stress. Di na ko ganahan ma-stress. Gusto na ko nga mag-move on para sa akong mga anak nga maoy grabe napiktuhan. Dagko na akong mga anak pero nagkinahanglan pagyapon sila og guidance mo nga angay ko nga magpakalig-on. Bisan dili sayon ang akong nagian. Sa pagkakaroon, Papa Joe, ang YouTube mo'y ako ang pang-distress. Makalimot ko sa akong nagian kung makapaminaw ko sa mga lain-laing istorya. Mo nga nakadecide po ko nga musuwat na lang sad sa akong story hoping nga makuha-kuhaan ang akong gibati karon. Daghang kayong salamat sa imong pagpaminaw ug daghang salamat sad sa imong pagbasa, Papa Joe. Dinhi na lang kutob, imong magtatampo, Nikki.